hinihintay natin ang update mula kay Erwin Tulfo na kaninang umaga pa lang, ngayon nandyan na po siya, no? Paolo, narito pa rin tayo ngayon sa may likurang kanang bahagi nitong bus. At ito nga at malaking problema ito ngayon, palaisipan sa mga operatiba ng Manila Police District dahil bukod sa kakulangan ng gamit itong mga special weapons and tactics, wala sila mga gas mask, wala mga dala mga tear gas, wala itong mga flash bombs. Ito pa isang kalaban, itong ulan. So very advantageous ito, Paolo, doon sa police na nasa loob ngayon, o itong si Captain Mendoza na nasa loob ngayon ng bus. So kitang-kita niya itong lahat. Kanina lamang, Paolo, I'm sure na na-report ni DJ, nagpaputok ito ng sunod-sunod automatic fire itong si Captain Mendoza at sumagot naman itong ilang mga SWAT members. Pero hindi natin maaninag ngayon, Paolo, kung may mga buhay pa doon sa loob at kung kumusta na yung mga hostages. May mga reports na coming in na sinasabi na patay na, may mga sinasabi naman na pinapaligiran pa siya ng mga hostages. So hindi talaga malaman. I have said kanina, Paolo, veterano itong si Captain Mendoza. Marami na siya mga hostage situation na nakita noon bilang miyembro siya ng mobile department. At ito ay matanda ng pulis, so alam niya ang mga style at taktika nitong special weapons and tactics na mga kaibigan niya rin. So sa mga sandali ito malaking problema. Walang movement ngayon dahil napakalakas ng ulan na, Paolo. Maging itong mga SWAT ay hindi makagalaw. Ang problema pa kanina, mukhang mali ang mga gamit na dala nila. Yung mga maso ay hindi pala makabasag ng salamin o ng pinto. So ang nangyari, kulang sila sa gamit. Ngayon nabuksan na nila yung exit door ng truck o ng bus, pero wala silang dala ng mga tear gas para i-neutralize o mahilo yung suspect o yung si Captain Mendoza. Wala rin sila yung mga tinatawag na flash na yung hinahagis para magulat itong si Captain Mendoza, pero wala sila, parang kulang ang gamit. Kinailangan pa at mag-reinforce ngayon ng Special Action Force mula sa Bikutan. So yung SWAT na nakita natin kanina na 15, nadagdagan pa ito ngayon ng mga miyembro ng Special Action Force ng National Capital Region, Paolo. Ito, pero walang tayo nakikita movement. Napakalakas ng ulan sa mga oras na ito. Basang-basa na lahat dito. Ang mga pulis, pati ang mga media, nag-aantabay. Mga 20 to 30 meters lamang ang layo ko na sa bus ngayon, Paolo. Pero pinagbawalan pa rin tayo na makalapit doon para makuna natin ng mga video kung may mga patay nga doon, kung kumusta na yung mga victims. Wala talaga tayong idea at all. Yung mga pulis ngayon, paroon pa rin hindi malaman. Yung iba nakapwesto sa likod ng mobile. Yung mga opisyal, hindi na natin maaninag kung nasaan yung mga opisyal. Something went wrong here, Paolo, because last second bago nagpaputok itong si Captain Mendoza, kausap ko pa siya over Radio Mindanao Network, over DZXL. Nagmumura ito at ang request niya, kausapin ko na yung police, yung ground commander, na pakawalan yung kanyang kapatid na hino-hold down ng police na nakita niya sa TV. So kinausap natin itong ground commander na isang Colonel Bernal. Sinabi ko, sir, nagbabanta ito na papatayin niya yung mga hostages kung hindi niyo papakawalan yung kanyang kapatid. Medyo kumilos naman itong Captain Bernal in fairness, pero ang problema, medyo mabagal masyado. Yung binigay niya na 5 minutes na deadline, nag-lapse na. Siguro akala nito mga pulis ay nagbibiro lang itong si Captain Mendoza at hindi niya tutuhanin. Maya-maya nga, after 5 minutes, sunod na putok na ang narinig natin. At after that, few minutes later, nagtatakbo yung driver na nakabarong Tagalog, nagtatakbo na palabas at nagsisigaw na patay na raw lahat ng tao sa loob. Pero nung lapitan natin itong ilang mga commander ng Philippine National Police, ang sinasabi naman nila ay wala pa raw, hindi pa makumpirma. Pero kanina, napansin natin na lumapit ito sa isang ambulansya at may sinakay na isang pasyente, hindi natin matukoy. Mula sa akin kinaroroonan kung ito ay yung pulis na umakyat sa harap na pinaputukan o ito ay isa sa mga pasahero. We really do not know at this point, pero wala na itong ambulansya dito. Itong mga SWAT naman, a few meters away, about 10 meters away sa likuran ng bus, nakaantabay lang doon, naka-ready naman sila, naka-bulletproof, naka-armalite. Ang problema lang, Paolo, hindi sila mukhang they are not ready to contain this situation, this crisis. Una, ang nakikita natin bilang
police reporter, Paulo, kulang sila ng gamit, wala silang mga gas mask. Yung mga ganitong klaseng sitwasyon, dapat tinitirgas ito para they can gain entry. Ikalawa, yung tinatawag na surprise attack, ika nga, yung ginagamitan na ng flash and bang ng ihahagi sila sa loob na para sa sabog, pero hindi, yun ay ingay lamang, wala rin silang ganun. Ikatlo, ang daladala lamang nila ay minamaso nila itong salamin na plastic yata ito, so hindi nila mabasag-basag, Paulo. Yun ang naging problema. Kulang sa gamit itong mga SWAT na rumisponde dito. Akala nila mababasag nila ang salamin, they can gain entry, pero walang nangyaring ganun. Hindi natin nakita yun. So yung tinatawag na surprise element, wala doon. Yung sinasabi natin na swift movement, wala rin doon, Paulo, na dapat ito yung mga taktika ng SWAT, mabilis, surprising, pero hindi natin nakita yon, Paulo. Yung ganitong klaseng operasyon ng Special Weapons and Tactics, mukhang hindi equipped itong mga SWAT para sa ganitong klaseng sitwasyon, itong SWAT ng Manila Police District, na siguro dapat ay kailangan siguro bigyan ng pagkakataon or bigyan silipin ng Philippine National Police itong sitwasyon na ito. Dapat ito ay silipin ng PNP, yung kakulangan sa gamit ng mga SWAT nila, yung mga operatives nila, dapat ito ay tignan in the future para hindi na maulit-ulit itong mga ganitong klaseng pangyayari, because ang nangyayari dito, Paula, ito na, bukas na yung exit door, nabasag na yung mga salamin pero hindi sila makapasok dahil nagpuputok. Ayun, may lumalabas, Paulo, na green na usok doon sa loob ng bus. Ewan ko kung yun ay tear gas o yun ay para smoke grenade, pero may usok na lumalabas ngayon doon sa loob ng bus. Hindi natin matukoy kung ano ba yung usok na ito, kung ito ba ito ba tear gas. Maaari ito ay tear gas na hinagis ng mga pulis kanina, pero hindi sila gumagalaw pa. Ang pagkaalam ko rito, Paulo, pag may mga tear gas, ito, puputok na naman, Paulo. At sunod-sunod na putok ang narinig. Yun, ay may putok galing sa mga SWAT operatives habang lumalabas tuloy-tuloy itong labas ng usok. I believe this is tear gas, Paulo, sa mga oras na ito. Ayun, nagpaputok na, pero wala pa tayo nakita na mga movement na pinapasok na ng SWAT itong nasabing bus dito sa kinaroroonan ko. Nasa right side kami ng bus sa may bandang likuran. Mukhang hindi pa rin gumagalaw, puro putok lang ang naririnig natin at may mga lumalabas na usok. May nakita tayo isang miyembro ng Special Action Force sa harap ng bus ngayon na nakaluhod dito ngayon, ready, yung kanyang baril nakatutok doon sa may salamin. At this point, yung ibang mga SWAT naman ay nakita natin gumagapang na doon sa may likurang bahagi ng bus at ongoing itong operation na umaabot na, Paulo, believe it or not, mahigit sa 30 minuto na ito na simulang pasukin ng SWAT o lusubin ng SWAT itong bus na ito, pero wala pa rin nangyayari, walang nare-retrieve na katawan, walang napapalaya ng mga hostages. Maging si Captain Mendoza ay wala pa tayong balita, pero parang naririnig natin mga putok galing sa loob. So we believe that is Captain Mendoza's firearm na pumuputok doon sa loob. As we speak, Paulo, patuloy itong usok na lumalabas mula dito sa Hong Tai Travel Bus na kanina pa ito nakaparada dito, Paulo. Ayun. Ayun na. Ay, sunod-sunod na putok, Paulo. Ayun. Galing sa taas yung putok. Sunod-sunod na putok. Paulo. Ito na nga. Tingnan muna natin kung may mga tama na kayo. Galing sa taas yung putok. Sunod-sunod na putok. Paulo. Ito na nga. Tingnan muna natin kung may mga tama na kayo dito, Paulo. Mukhang ito ay talaga naman